Ligtas na kapaligiran para sa mga nagpapasusong ina, isinusulong ng DOH Ilocos Region. Ang detalye mula kay Kabarger Vic Tahod. Vic. Isinusulong ng Department of Health Ilocos Center for Health Development na sama-samang pangalagaan ang kalusugan ng mga batang Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng pagsulong ng ligtas na kapaligiran para sa mga nagpapasusong ina. Nakasaad ito sa Republic Act 10028 o Expanded Breastfeeding Act of 2009. Kasama na rito ang ligtas na lugar para sa makapagpasuso ang mga kababaihan sa mga opisina, human milk bank, mga LGU at ospital. Kabilang ito sa mga hakbang na pagtataguyod sa ligtas at tuloy-tuloy na pagpapasuso para sa mga bata para masiguradong malusog ang kanilang kinabukasan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Vic Tahod, kapartner mo sa Balita Serbisyo. Samantala, 11 milyong halaga ng amortization sa lupa sasagutin ng pamahalaan ayon sa DAR Region 1. Ang detalye ng balita yan mula kay Kaparilet More Brigera. Kaparilet. 11 million pesos ang halaga ng amortisasyon sa lupa sasagutin ng pamahalaan ayon sa DAR Region 1. Aabot sa 11 milyong pisong halaga ng amortisasyon sa lupa ng Agrarian Reform Beneficiary ARB ang sasagutin ng pamahalaan. Ito ay sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act o NEEA. Patunay rito ang Certificate of Condonation with Release of Mortgage, COCRO, na sisimulang ipamahagi ng pamahalaan sa Ilocos Region ngayong araw sa Lingayen, Pangasinan. Aabot naman sa 50 million pesos na halaga ang utang ng mga Ilocano at Pangasinense na mga ARB ang tinatawag ng gobyerno. Ibig sabihin, wala nang babayaran pa ang lahat ng mga kwalipikadong beneficiaryo sa NEEA. Dahil ng administrasyon na maibigay sa mga kwalipikadong ERB ang nasa 200,000 na kokrom bago matapos ang taong 2024. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, kapartner, Ilet More Brigera, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sa iba pang mga balita, bayan ng Binmali pasok sa top 10 na Best Municipal Registrar's Office sa buong Pangasinan. Ang detalye mula kay Kabar Lerna Hernandez. Kabar Lerna. Yes, kapartner, isa ang Municipal Registrar ng bayan ng Binmalay sa top 10 na Best Municipal Registrar's Office 2023 sa buong Pangasinan. Ito ang kinumpirma ni Municipal City Registrar Jennifer Manuel sa panayam ng programang Binmalay Nakan, Bayan Muna, bago sa release sa Sunshine Radio, kung saan marami silang mga programa sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Pete Merera. Sunshine News Blast! Ibang legal instruments na umaapekto dun sa mga dokumento nilang mga ganyan. Kagaya po itong, kasama din po dyan yung mga court decisions, kasama na rin po yung corrections of clerical error dun sa mga kanilang mga dokumento. Para sa mga clerical error, pwede itong maayos sa loob ng 10 araw at ipapadala na ito sa PSA sa ika-11 araw. Para sa change of name, may 2 weeks naman ito na publication period. Sunshine News Blast! Ang estimated period po namin na binibigay sa mga kliyente namin is 3 to 6 months. Sa ngayon, karamihan sa problema na na-encounter ng munisipyo ay ang mga late registration. Kalimitan sa mga ito ay ang mga matatanda na late registration upang sakaling maka-avail sa centenarian cash award na ibinibigay ng gobyerno. Tiniyak naman ni Business Permit and Licensing Officer Rowena Monteroso na maaksyonan ang pagkakaroon ng mga business permit ng lahat ng mga negosyo sa bayan. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Dagdag pambalita, PhilHealth officials sa Region 1 bumisita kay Mayor Belen Fernandez. Ang detalye mula kay Kapar Bien Bergabinya. Kapar Bien! Yes, good morning, kapartner. Bumisita sina PhilHealth Regional Office 1 Field Operations Division Chief Josephine Quinton, DBA at Central Pangasinan Local Health Insurance Office Head Madonna Valdez kasama ang team nito sa Dagupan City. Ang mga ito ay tinanggap ni Mayor Belen Fernandez.
Isa sa mga napag-usapan ang mga technical assistance ng PhilHealth insurance benefits para sa mga indigent Dagupeño. Papag-usapan din ang updates tungkol sa PhilHealth e-konsulta o konsultasyong sulit tama. Isa ito sa tiniyak ni Mero Belen na may parating ang servisyo medikal para sa lahat na nakasaad sa Universal Healthcare Law. Para sa Diyos sa Philippines, kumahati sa Zen Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, pamilya na apektado ng Ipu-Ipo na katanggap ng tulong. Ang detalye mula kay Kapar Sheila Balog. Kapar Sheila? Nakatanggap ng tulong mula sa DSWD FO1 ang pamilyang naapektuhan ng Ipu-Ipo. Ang mga ito ay nakatanggap ng DSWD food at non-food items. Tig-2 ang family food box at tig-1 hygiene kit, sleeping kit, kitchen kit, family kit at laminated stock ang natanggap ng bawat apektadong pamilya. Isinasagawa din ng local government unit ng Atingan, Pangasinan sa pangunguna ng Municipal Social Welfare and Development Office ang psychological first aid upang matulungang malagpasan ng pamilya ang traumang naging epekto ng insidente. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, partner mo sa balita at Sa iba pang mga balita, water search and rescue training, mas pinagting ang kaligtasan sa Bolinao. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapar Lerna Hernandez. Kapar Lerna. Nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng Bolinao, Pangasinan kasama ang Pangasinan Risk Reduction Management Office kasama ang Philippine Coast Guard, Bolinao Substation ng komprehensibong water search and rescue o WASAR training sa Balin, Bolinao Building. Ang pagsasanay ay nagpapaiting sa water rescue capabilities ng local hospitality staff kung saan lumahok ang mga empleyado ng iba't ibang resort at hotel accommodation sa Bolinao. Layunin nito na matuto ang magkalahok ng mga essential skills at kaalaman para sa epektibong water rescue operations para sa kaligtasan ng mga turista at mga residente sa Bolinao. Kasali sa pinag-aralan ng mga practical exercises at theoretical sessions kasamang water safety protocols, rescue techniques, first aid at emergency response planning. Sabi ni Tourism Officer Marie de Guzman, importante ang nasabing pagsasanay para agad ma-responde ang mga turista kung may kinakailangan isalba sa tubig. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at Para sa uling detalye ng ating balitang regional, kauna-una ang 6 na estudyante ng Basic Sign Language sa Alabino City nagsitapos na. Ang detalye sa pagbabalik ni Kabarbik Tahod. Kabarbik. 6 na kauna-unahang mga estudyante ng Basic Sign Language ang nagsipagtapos ng Huwebes kasabay ng pagkilala sa 12 persons with disabilities achievers ng lungsod ng Alaminos. Ito ay sa inisyatibo ng pamahalang lungsod sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office sa pamumuno ni CSWD Officer Elizabeth Radok, katuwang ang Persons with Disability Affairs Office. Mainit na pagbati naman ang ipiniabot ni City Mayor Art Brian Celeste at Vice Mayor John Marion Pondolera sa pamamagitan ni Executive Assistant on Legal Affairs, Attorney Odessa Ann Pedson at Executive Assistant to Stephanie Bautista. Ang pagkatuto ng Basic Sign Language ay malaking bagay upang maintindihan ng mga kababayan natin ang mga may kapansanan sa pandinig. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Biktahod, kapartner mo sa balita at serbisyo.